Well, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. At narito muli tayo ngayong hapong ito sa ating pag-aaral, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa worship. Si Bro Arnel po, para doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, baka may mga hindi pa nakakilala. Okay, so kumusta po kayong lahat, mga kapatid? So dalangin ko muli ng bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Nasaan man kayo ngayon lugar, maaari nating sambahin ang Panginoon. Sa lahat ng paraan, kanina narito yung ating barber, ICF barber, si Bro Marlon. Ayan, medyo ginipitan niya ako, kaya medyo presentable na konti yung inyong lingkod. Ano? Salamat, Brad Marlon, sa pagkakataon na binigay mo para gupitan ako. Praise the Lord sa buhay mo. Okay, so sa ganung paraan, maaring maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Hindi maari na hindi siya maluwalhati. Hindi marahil, kundi talagang maluwalhati ang Panginoon. So, muli mga kapatid, sa lahat ng ating ginagawa, maluwalhati ang Panginoon. Yun naman yung kanyang naisin sa atin, yung maluwalhati lagi ang pangalan. So, hinihiling ko po ang bawat isa sa atin, nasan man kayo lugar sa inyong tahanan, hinihiling ko po na tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Mighty Father, O Lord, we are here again this afternoon. Muli kami po ay nagpapasakop sa iyong presensya. Kami po, Panginoon, ay naririto muli upang kami ay magpatuloy na magpalakasan sa isa't isa. Patuloy na magbigay ng inspirasyon higit sa iyong salita, O Diyos. Dahil ito ang makapagbigay sa aming inspirasyon, Panginoon. Makapagbigay sa aming kalakasan espiritual. O Diyos, gamitin mo ang iyong salita sa hapong ito muli na maihayag kung ano ang tamang pagsamba sa iyong Panginoon. Sa mga nalalabi naming panahon na kami narito, patuloy mo kaming turuan, O Diyos, at ikaw ang patuloy na maibantog sa lahat ng sulok ng buhay ng bawat isa sa amin. We give you praise, we give you honor, we give you adoration, Panginoon. At ikaw ang karapat-dapat at tumanggap ng lahat ng ito, O Diyos. In Jesus' name, amen. So again, mga kapatid, we return this afternoon in our study sa ating theme. At ang ating theme, sinimula natin ang pag-aaral na to, ay ang ating theme ay about worship. At hindi lang sa mga manunugtog, hindi lang pumapatungkol sa mga musicians, sa mga singers, hindi lang. Sa ito'y pangkalahatan. This is all about the theme of about worship. Ano ang tamang pagsamba natin sa Panginoon dahil napaka-importante nito. At ngayong hapon, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ilan sa mga points natin doon sa 4 na punto na ibinigay ko sa inyo kahapon. At nakita natin ang 2 punto sa mga ito. At una, banggitin ko sa inyo, yung unang sinabi natin na point is ay gumana ng aking remote. Excuse me lang po, tayo gumana ng aking remote. Bakit kaya gumana ng aking remote? What happened to my remote? Ayan. Pasensya na po sa technical. Yan, tulad nga ng sabi ko sa inyo, ako dito, ako ang technical, ako magpre-prepare ng preaching, ako maghahandog lahat. Pasensya na, wala tayong technical na ibang kasama dito. Okay, so binigay ko sa inyo kahapon ang pinaka-importante, the importance of worship. A, Scripture demands it. All life is affected by it. Sa ngayon ito, yung 2 bagay na ating binigay sa nakalipas na araw, the worship of false God, at yung pangalawa, the worship of the true God in the wrong way. So ngayong hapon, mga kapatid, tayo sa pangatlo, tsaka sa pang-4. Ano yon? The worship of the true God in a self-styled manner. You hear that? Pang-4, the worship
the true God with a wrong attitude. At ang ating text ay pa rin tayo mula pa rin sa aklat ni John chapter 4:20 hanggang sa 24. At tulad ng sabi ko, ito ang ating magiging guide hanggang sa matapos tayo at pahintulutan niyo ako muli na sa bawat isa. Ang sabi dito, verse 20 to 24 of the book of John chapter 4, our ancestor worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father on this mountain nor in Jerusalem. Verse 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. 23, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Last verse, God is spirit and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Naalala niyo una, mga kapatid, tignan natin ang Ten Commandments, balikan natin yon sa Exodus chapter 20. And we saw that the very first one of those indicative of worship, walang naibinigay ng Diyos, ang 10 utos nito ng unang utos, ay huwag kayong gagawa ng kahit na anong Diyos maliban sa akin. Don't worship any gods except me. Nakita chapter 22 na ang sabi ni Jesus dun sa isang lalaki, what is the first and great commandments doon sa lalaki, di ba? He replies that it is in effect worship, loving the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tama po ba? At nakita din natin na inordained ni Yahweh, nung inordained ni Yahweh ang kanyang bayan, Israel, and brought them out of Egypt, and He set in their midst a tabernacle which was a focal point of worship ng bayang ito. And when they are in the land already, nung nasa land na sila, He gave them a templo, which was a focal point of worship nila. Tama? And He gave them a system of offerings, which began with one which was centrally emphasizing worship. And then pumunta tayo sa New Testament. And we saw that based on Romans chapter 2, verse 1 and 2, and also in 1 Peter chapter 2, verses 5, we are called to offer God spiritual worship with acceptable to Him. Tama po ba? Now, ang worship ay natin from the Testament, even in the New Testament, napakahalaga nito. At ito'y mahalagang lalo sa ating mga mananampalataya dahil ito ang pinakasentro ng ating pagsamba sa tunay na Diyos because it is such a major emphasis in the Scripture as well, mga kapatid. Yan ang sinabi ng salita sa atin. Nakikita mo ang isang tao kung saan ang punta nito depende sa pagkakaalam niya sa tunay na Diyos. Tama po ba? So I hope na nanilinawan kayo doon sa ating outline, doon sa magkakasunod nating outline upang hindi tayo maligaw sa mga susunod. So, the Bible is very na hindi katanggap ang ating pagsamba kung tayo ay sumasamba sa hindi totoong Diyos. Pangalawa, kung sumasamba nga tayo sa totoong Diyos, subalit mali ang ating motibo, sabi ng Panginoon, I will not accept that, Arnel. Now, we are here in the third and fourth point of our segments. Now, I want you to see your Bible now. Open your own Bible in the Old Testament, in the book of Leviticus chapter 10. Punta tayo sandali. At i-connect natin itong the worship of the true God in a self-styled manner. During this time, mga kapatid, si Aaron po ay ang pinakamataas na high priest
Pinakamataas na priest. At may dalawa siyang anak, hindi po ba? Si Nadab at saka si Abihu. And of course, sila ang sumusunod sa yapak ng kanilang ama into the priesthood. Masaya ang lahat. Dahil ito ang araw na i-ordain ang dalawang ito. Ang anak ni Aaron. At pinangunahan sila ni Moises sa pagpunta sa Holy Mountain upang doon sila i-ordain. Tama? They had been part of that ordination of the priesthood. At ito ang kanilang kauna-unahang araw na sila ay maglilid ng worship para kay Yahweh sa bayan ng Israel. Then makikita natin sa may verse 1, ang sabi dito, ng Leviticus chapter 10 verse 1, Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense. And they offered an authorized fire before the Lord, contrary to His command. A strange fire. Apoy. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Maaari ang dalawang ito makainom. Lasing ang ito. Yes, lasing sila. They were drunk. Paano na sabi? Titignan mo yung sa ibabang verse ng Leviticus na ating binasa ngayon dyan sa inyong harapan. Sa verse 9, mayroong warning si Yahweh sa kanila. There is a warning immediately following that the Lord gives to Aaron, which suggests this possibility because he says in verse 9, A, B, you and your sons are not to drink wine. Huwag iinom ng alak or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting. Or you will, what? You will die. Huwag kayong iinom ng alak o magpapakalasing. Huwag kayong magpapakalasing. Yan ang utos ni Yahweh sa kanila. Sa oras na makikipagtagpo kayo sa ating tagpuan. Ngunit anong ginawa ng dalawang ito? Bakit sila namatay? Sinuway nila ang utos ni Yahweh pagdating sa verse 2. Anong sabi? So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Napakasaklap na pangyayari, brothers and sisters. Na magsisimula na sana sila Nadab at Abihu sa kanilang ministry, ganito pang nangyari sa kanila. Alam niyo bakit sila namatay? They died because God will not accept self-styled manner, self-invented modes of worship. Nakuha nyo? We do not worship God on our terms, but according to the terms of the Scripture. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya kayo na mga nagsisimula pa lang or even meron ng ministry sa loob ng church na kinabibilangan, kahit na anong particular service na inyong kinabibilangan, pag ang ating hangarin ay nakatuon sa hindi tamang pagsamba sa Diyos or self-styled manner, mag-ingat kayo, baka matulad kayo sa dalawang ito. Masunog kayo. Many people who think, my friends, they worship God, really. And they have some self-invented way to do that. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Dapat kompleto tayo ng instrument dito. May drums, may cymbals, may mga ilaw. Dapat madilim para medyo malungkot. Dapat may konting usok dyan, usok-usok, para ubuhin lahat ng mga members. At sipunin sila, tumiyak sila.
kung ano-anong style ang gagawin ng tao para makapture yung attention ng tao na wala naman sa scripture. Hindi naman sinabi dito yon. Nagiging disco, nagiging club yung loob ng church. Maniwala kayo, totoo. Sinasabi ko. Tingnan nyo ito. Church ba to? May patay sinding ilaw, may kung ano-anong dekorasyon, ang dilim-dilim, di mo na alam ano pinagagawa ng tao dyan. Ito pa. Nakita nyo? Kung ano-anong mga pakulo ng taong ito para maraming a-attend sa kanila. Sinasamba nila ang Diyos sa maling paraan. Mga kapatid, kung gusto nating matutunan ang tamang pagsamba, tamang pag-worship sa Diyos, you follow the instruction of Scripture. That's it. Wala na. Sinasamba ang Diyos sa maling paraan. Marahil, nasa maganda ang hangarin mo, Lord, para naman sa Panginoon ito eh. Maraming makikinig ng mga awitin na aawitin mo na sinasabi mong para naman sa Panginoon ito, Lord eh. Ngunit hindi naka-incline sa Scripture ang mga ganitong gawain, then, sasabihin sa atin ng Panginoon, I will not accept that. Bigyan ko pa kayo ng halimbawa, mga kapatid. In the book of 2 Samuel chapter 6, verse 3 to 7, sabi dito, they set the ark of God on a new cart and brought it from the house of Abinadab. First time lang itong ginawa na inilipat yung Ark of the Covenant, which was on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart with the Ark of God on it. And Ahio was walking in front of it. David and all the Israel were celebrating with all their might before the Lord, with castanets, harps, lyres, timbrels, sistrums, and cymbals. Next, when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God. Because the oxen stumbled, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died there beside the ark of God. Nakita ninyo, mga kapatid? Very simple, very clear kung ano ang context ng scripture na ito. My friends, we do not worship God in some self-styled way. Naintindihan nyo? We knew better. Sa mahabang panahon, ay alam nila at trained ang mga taong ito na walang pwedeng humawak sa Ark of Covenant. Subalit confident si Uzzah sa kanyang motibo. Ang motibo niya, huwag mahulog ang Ark. Then verse 7, hindi nagustuhan ng Panginoon ang kanyang ginawa. Na akala ni Uzzah ay baka baguhin ng Diyos ang kanyang commands na huwag hawakan ang ark dahil maganda naman ang hangarin ni Uzzah. No. Kakasabi natin sa mga nakalipas na araw, hindi babaliin ng Diyos ang kanyang salita. At hindi siya bigay bawi na Diyos. Bali, Lord, para naman sa iyo ito eh. For your glory.
And what happened to Uzzah? He died. Hindi ba mga kapatid, madalas ganyan tayo? Lord, hindi mo na ako a-attend ngayon ng church. O hindi mo na ako manonood ng live streaming ngayon kay Kuya Arnel. Mamaya na lang akong 6 p.m. Mas magaling magturo yun kaysa kay Kuya Arnel. Or doon na lang ako sa breakfast, mas medyo boring yun eh. Yung kay Kuya Arnel, boring yan na topic eh. Alam ko na yan, worship. Hindi mo na ako manonood. Lord, magbasa na lang ako ng Bible para naman sa Panginoon ito eh. Lord, manood na lang ako kay Kuya Arnel, wag na lang kay PJ, sawa na ako kay PJ. Lagi na lang nakikita si PJ. Ako, kay Kuya Arnel naman ako. Mamaya, alas 6, manood na lang ako ng movie, yung Passion of the Christ, para naman sa'yo yun eh. Magandang motibo mo. Para naman sa kalahatian mo yun, Panginoon, ginagawa ko eh. Pero alam mong hindi tama yung gagawin mo, aminin. Ngayon, pansinin nyo, ilan ang naka-live streaming ngayon sa atin? 25. Tanungin ko kayo, yung 25 na yan, tama ang ating hangarin? Bawasan mo na yan ng 2 kasi yung isa, camera ko, yung isa, audio ko, 23. Bawasan mo na yung isa, si Mrs. ko narinig ako eh, 22. Yung 22 na tao na yan, tanungin natin ang bawat isa sa atin. Maging totoo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Narito ba tayo para mag-worship sa Panginoon? O para lang tignan kung ano ang ituturo ko ngayon? Tignan kung ano ang gagawin ko ngayon. Tignan kung ano ang instruction ko ngayon. Tignan kung ano ang isuot ko ngayon. O mag-worship sa Panginoon. Maging totoo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Para naman to sa Panginoon eh. Hindi mo na ako dyan araw-araw na lang, nakakasawa na lang, araw-araw. Ibahin ko naman. Para naman sa Panginoon to eh. Mga kapatid, si Uzzah, magandang kanyang tibo. Ngunit ano nangyari sa kanya? He died. You cannot worship the true God in a self-styled way, brother and sister. You cannot worship the true God by reducing Him to some material representation. And you must not worship a false God. Tulad ng sabi ko kahapon. At hindi namatay si Uzzah dahil mabigat yung binuhat niya. Namatay siya dahil sa pagsuway niya sa utos ni Yahweh. Dahil sa ark na yon, naroroon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Magiging makikita natin sa Matthew chapter 23 verse 23. Ito si Jesus na mismong nagsabi dito sa may mga Pharisee at mga nagtuturo ng law. Anong sabi niya? Who to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Nakita niyo yan? Nagtuturo yan ng mga law. Nagbihasa yan sa mga law. Bihasa yan sa Old Testament. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay na pinakamahalaga. They had missed the whole point of true worship, my friends. At ito ang sinasabi ni Jesus sa mga Pharisee ito, sa mga nagtuturo ng law na ito. So what I am trying to say to you right now, my friends, brothers and sisters, there is a category of unacceptable worship to God. You hear that? So, to sum up itong tatlong punto natin, listen. You cannot worship a false God. You cannot worship the true God sa pamamagitan ng kahit na anong imahe or idols, maging sasambahin ang tunay na Diyos sa maling motibo. And you cannot worship the true God in a self-styled manner. It must be a
according to the prescription of the Holy Bible, Holy Scripture. Naintindihan niyo sana ibig kong sabihin. At itong pang-apat natin na points, mga kapatid, ang bubuod sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. At ito ang ating last point. The worship the true God with a wrong attitude. Okay, sabihin natin, Brad, nasunod ko yung tatlong points. Nasunod ko yung tatlo. Hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan. I'm worshiping Him nang hindi nakasentro sa akin, laging nakasentro sa Kanya. And I'm following the Scripture. Okay, nasunod ko na yung tatlo. But, if your attitude isn't right, if your heart isn't right, sabi ng Panginoon, this is unacceptable. Now listen, my friends. Through worship, we eliminate all the false gods. We eliminate all the images of the true God. We eliminate all the self-styled modes of worship. We come down to the big kind of worship of the true God. But it must be with a truth or true heart attitude. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Dahil nasunod mo ang tatlong points, subalit mali ang laman ng iyong puso, then sasabihin, that is not acceptable. Similarly, mga kapatid, in the book of Malachi, in chapter 1, verses 8, nang sabi dito, when you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Napakalinaw, hindi ba tama? Mag-offer ka ng mga bulag, mga pilay, pipibingi ng mga animals, ihandog mo yan sa governor. Ewan ko kung makalabas pa ang kaharian. Ka puputulin ng ulo. Nagsisipaghandog sila sa altar ni Yahweh nang may mga sakit, mga bulag, mga kung ano-anong mga hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Isipin niyo yon. Mga nakakakilala to kay Yahweh. Alam nilang meron nagligtas sa kanila. Alam nila kung sino ang tunay na Diyos. That was the kind of worship they offered God. You know, mga kapatid, when God told them to bring a lamb, what kind of lamb were they bring? Without spot? Ginawa ba nila? Hindi. Sabi ni Yahweh, without blemish, ginawa ba nila? The best in the flock, ginawa ba nila? Hindi. Bakit? Dahil ang kanilang puso ay mali sa paghahandog kay Yahweh. You see that? Ang mga taong ito ay naroon sa tamang lugar where they were worshiping the true God. Kilala nila si Yahweh, ang tunay na Diyos, in the true way. But look, with the wrong attitude, there's no heart, there's no spirit at all ang kanilang paghahandog. Ang kanilang puso ay laging wala doon sa tamang pagsamba nila. Another sample of unacceptable worship. Kita natin sa may Mark chapter 7 verse 6. At ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Jesus replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written,
These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. You see that? Sabi ng Panginoon, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ang layo ng puso nila sa akin, sumasamba sila sa akin. Ang layo ng puso nila sa akin. If you worship false God, if you worship the true God, reduced to some kind of image. If you worship the true God in a self-styled, self-defined way, or if you worship the true God in the right way with the wrong attitude, it's unacceptable. Unacceptable. At tandaan natin ito, mga kapatid. Umaapekto ito doon sa ating kahihinatnan, doon sa ating naising targetin kung nasaan ang magiging glory body ito. Makakaapekto ito doon. Lalo na kung hindi mo alam ang tunay na Diyos. It will affect your soul because God cannot accept one who is unacceptable. Marahil sinasabi ninyo ngayon sa akin, Arnel, hindi ako sumasamba sa false God. Praise the Lord! Continue to serve the true God from the Bible. Arnel, I worship the true God. Praise the Lord! Continue to praise Him. Arnel, I give my offerings to God, best offering. I give my tithe to Him. Praise the Lord, ipagpatuloy mo ang mapagbigay dahil sabi ko dati, it's better to give than to receive. There's a blessing on giving. Pagpatuloy mo. Arnel, lagi rin akong present sa live streaming mula umaga sa mga poging pastor. Isa mo na rin yung isa kanina na hindi ko makita dahil medyo madilim. Joke lang yon. Hanggang sa tanghali, hanggang sa gabi, kung merong pang madaling araw, Arnel, bigyan mo pa ako. Willing pa akong manood. Praise the Lord. That's good. Because Jeremiah says, meditate the word of God day and night. Arnel, lalo akong magbabasa ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Continue to seek Him from your heart. Then, nagawa mo na lahat yung sinasabi ko. Then, ask yourself now, if your heart's in it. Lahat ito natupad ko, nagawa ko, Arnel. Ang tanong, naroon ba ang puso ko? Ask to yourself if. At tanungin natin ang ating mga sarili ngayong hapon ito. When it comes time to give the best of all I have. Kaya nga sabi ni Pastor John sa atin, if you preach, Arnel, isipin mo, mamamatay ka na mamaya. So, ang ibig niyang sabihin, give your best to God. Give the best as much as you can. Kaya nga sinasabi ninyo ngayon na nag-improve ang mga tagapagturo, praise the Lord. Sinasabi ninyo sa umaga, hindi na inaantok ang mga tagapagturo, magagaling sila magturo. Hindi katulad ng mga unang dati tayong mga nanampalataya, purihin natin ng Panginoon sa ganung bagay. Bakit natin dapat purihin? Dahil tinuturuan tayo bawat isa ng Panginoon. Dahil baka mamaya mamatay na tayo. So give your best, my friends. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ng pupuri sa Old Testament, hindi tayo papasa. Dahil ngayon, marahil ng mga nanonood kayo, umunguya pa kayo, nakahiga ang iba, nakaupo ang iba nagte-text pa, pwede naman kasing yung Zoom, kahit na naririnig niya ako, pwede ako mag-scroll ng Facebook. Pwede. Pero during Old Testament, gawin mo yan sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung hindi ka sunugin ng Panginoon ng tabernacle. Ang
puso ba natin ay puno ng takot, puno ng paggalang sa Diyos? Madami akong natutunan sa mga nakalipas na panahon, mga kapatid, simula nagkaroon ng COVID-19 na ito. Really, marami akong natutunan sa Panginoon. At ito'y iniiyak ko sa Panginoon. Totoo. Dahil marami tayong dapat ipasalamat sa Diyos. Marami tayong ipinanalangin na mas sobra pa ang binigay ng Diyos sa atin. Then nasaan natin upang ibalik ang pagsamba sa Kanya, ang pasasalamat sa Kanya? Nasaan ang puso natin? Sa hapong ito, mga kapatid, yun po ang nais kong iiwan sa inyo, sa bawat isa sa inyo. So just to give you a recap sa ating mga points na pinagdaanan sa mga nakalipas na araw about the importance of worship. Just to give a recap, the importance of worship. First, Scripture demands it. Second, all of our life is affected by it na mayroong sangay na apat. Unang sangay, the worship of false God. Pangalawang sangay, the worship of the true God in the wrong way. At pangatlo, the worship of the true God in a self-styled manner. And last point, the worship of the true God with a wrong attitude. Ngayon nakita natin kung ano ang hindi katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. I hope and I pray na niya pa. Marami pa tayong dapat pag-aralan. Marami pa tayong dapat kaining palay, kaining bigas sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagsisimula pa lang tayo, mga kapatid. At this is kind of exercise na ating ginagawa doon sa kahaharapin natin. Next time, we're going to see kung ano naman ngayon, Arnel, ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Ang ibinigay natin ng mga ito ay ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos sa pagsamba natin. Sa susunod, tingnan natin, ano naman ang mga katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. I hope and I pray you'll be here again, mga kapatid, at sama-sama nating pagsaluhan ang tamang pagsamba sa Diyos. To God be the glory. Precious. Before we end, mga kapatid, can we sing together the song worthy of worship? Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we sing, worthy of all the offering bring. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bending our knees, worthy of all this, and added to this, you are worthy. Father, Creator, you are worthy. Savior, Sustainer, you are worthy. Worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior and source of our life without end. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy
of worship and praise. Let's pray, my friend. Father in heaven, salamat po, Diyos, tulad ng aming kinanta. You are worthy. You are our Savior. You are our sustainer. You are our God. You are the true God. Thank you, Heavenly Father, for the words that you have imparted. So, gamitin mo, O Diyos, lagi ang mga salitang ito na magpapayaman sa amin sa Espiritu at lakaran namin ito ng may pasasalamat, paggalang, pagrespeto, pagtakot sa iyong harapan, O Diyos. At hayaan mo muli na sa lahat ng aming ginagawa, hayaan mo, O Diyos, hayaan mo, Ama, na lahat ng ito ay maibalik namin sa iyo ng may kapurihan, ng may pasasalamat at pagsamba. Ikaw ang karapat-dapat tumanggap ng aming papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus na siyang aming tagapagligtas at Diyos, at sa pakikipagpisan ng iyong banal na Santong Espiritu. Amen. Amen.